pag-usapan ho muna natin yung Confidential and Intelligence Fund. Bakit merong ganon? Para saan? At ano ang proseso? Kasi bumabalot dyan yung Joint Memo Circular ng 2015 na pag 33 pahina po yan, no? Inyong pag-aaralan, napakadami ng bawal, napakadami ng definition of terms. At ang kalakip po dyan ay ang mga forms para mo gawin yung iyong quote-unquote liquidation na mapapatungo doon at papasa sa COA. So simulan po muna natin siguro, Attorney Magdamo, paano po yung Confidential and Intelligence Fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun Meron ng confidential fund. Intelligence funds ang tawag. Ang tawag, yes. Na naging confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buhok ko ay kakulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na, kumbaga, meron kaming database na mga rebelde, kutulad ni Kaherik at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubukan pa ng, kung naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Ngayon, ganito na lang siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malo, ako may sakit, kinonsulta ko, diniagnose ako. Pwede ba niyang i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? O kundi, nagkumpisal ako, halimbawa, imam si Dato Alan, nagkumpisal ako ng kasalanan ko. Pwede ba niyang ibulgar sa buong mundo yung sino mga binabae ko, o kung gano'n. Ganun yun, sa Katoliko naman, confession ka, ganun din, May mga confidential na bagay. Tapos kapag pinopondohan mo yung rebelde na sumuko, at binibigyan mo nung araw 8,000 lang Naabutan ko pa yun na wala kang sinorender na barrel, wala kang sinorender na kahit ano. Lumalaki yun depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin mo, sumurrender to yung isang si Katotoy dyan na at nabigyan natin ng confidential fund. Dati nung ako po ay nagtrabaho sa OPAP, merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace na pwede nang isiwalat kung sino yung mga subuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mabilangan, a certain ka-hector. Ako po yung nagtatago ng na yun, ng database na yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala, yung Heidi Yorak, isa matapang nung araw yun. Nung pinolotika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss, kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na, may peace talks, pumunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Ang listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Attorney Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Bawal sabihin ko sino ang State rebelde. secret yun. State secret kung sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo Yan ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay doon sa plano para kakumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun Wala pang ganun. Wala pang ganun yung mga order. So, dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yun. Bago mo dugtungan yan, si Ka Eric ba wala sa listahan mo? Hindi kayo nag-abot. Kasi Bisaya sa akin yung Pero kung ganun pa rin yung tradisyon, si Ka Eric nandun sa listahan. Nandun. Si Ka Eric, ano ang alias mo noon? Ay, ang dami po naming alias nung kami sa CPP, NPA, NDF kasi we live by the codes. At nung kami ay nasa side ng government, nag-aalias pa rin kami kahit kami ay naging recruited na as state agents for the government. So may handler ka. May handler kami niyan. So again, para ka malagay dun sa listahan, may intelligence report
Tapos, pag nakuha na siya doon, may mag-handle ng kaso ni Ka Eric. Ganun ba? Delikado kasi yan, Professor Malone, no, mga kababayan. Kung ang confidential lists ng mga considered to be informants or intelligence assets or agents, security agents ng government na nanggaling sa kabilang side, meaning naging kalaban dati ng gobyerno, either sa Muslim movement ng mga rebelde o kaya sa communist terrorist group na dati tinatawag yan na, tama ka, may order of battle. At ngayon tinatawag yan na PSR. So yung order of battle ng PNP, ng AFP, Yun. ng intelligence community, isang listahan yon. Nakalista yon ang mga targeted individuals and leaders. Para ka mapunta doon sa listahan na yon, medyo nasa taas ka na ng pecking order ng leadership. Ibig O sabihin, active ka. aktibo ka at mayroon kang katungkulan. At ikaw ay tinatarget ng government for neutralization yon. Ang neutralization po doon sa sinasabi, either mahuhuli ka, makakasuhan ka, or mapainkwentro ka. Okay. So yun po, dinaanan po namin yan dahil ang buhay ko po, nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF, ako po ay naging bahagi ng National Intelligence Unit, National Department ng Intelligence ng So NPA. para kang Nika. Oo, ng NPA. So yung trabaho namin, gumagamit talaga kami ng alias para itago yung aming operations. So yung confidentiality niyan, kapag kami tumawid doon sa government side o kami na-recruit, for my part, no, i-confirm ko dito sa talakayan ng taong bayan, at kinwestiyon ito sa akin sa Senate dati. Dahil hindi ko inamin na nahuli ako eh. Hindi ko rin inamin na nag-surrender ako, but I was captured. So may mga ganon. Secretly nahuli ako, nahuli yung unit namin sa Tagaytay. At hindi ko na babanggitin anong unit ang nakakuha sa So may akin. operation. May operations kay ang- Ka Eric. Sa aming unit, sa National Operations Command ng NPA. Pero Eric na ang ginagamit hindi mong... pa, Rex ako noon eh. I was Ya- Rex. yan yung parang Grace Piatos. Oo, yun. Ako ay si Ka-Rex. Okay. Pero nung ang Eric po, yun ang equivalent ng Grace Piatos kasi government side yun. okay, Nung nasa CPP, okay. NPA, NDF ako po ay si Ka-Rex, si Ka-Jing, ayun, si Ka-Johnny. So, Ang yan dami mo namang iba-ibang lugar kasi ang aming So dinedeployan. paglipat mo ng lugar, Nag-iiba ka ng pangalan. Yeah. Sir, kayo, Dato Alan, ganyan rin ang naging buhay nyo. Hindi naman po. Kung ano yung pangalan mo sa umpisa, So, Dato Alan. halimbawa, Dato Alan, o nag-umpisa ka na may bago kang pangalan, yun na yung gagamitin mo hanggang sa sa... operasyon, hanggang mahuli ka. O hanggang Kasi- mag-surrender ka. Okay. Oo, magkaiba kasi sa NPA, Magkaiba. Mamano. Magkaiba Oo. sa- We hide our identities. Sa Muslim, Hindi po namin tinatago ang identity. may yabang pala talagang matatapang no? Oo, bakit, sir, may difference na ganon? Bakit hinahide? Bakit ang iba hindi? Kasi lumalangoy kami sa mga urban operations. Dahil So we ikaw need, nga pala we need urban. to disguise. Oo. We need to have cover. Oo. Kaya walang red tagging dahil ang ginagawa talaga namin para hindi kami matukoy ng mga CPP, NPA, NDF kami, nag-iiba kami ng pangalan, nag-iiba kami gumagamit kami ng alias para maka-infiltrate sa schools, maka-infiltrate sa organization, makalangoy kami sa urban operations, hindi kami matutukoy na mga komunistang terorista kami. Okay. So iba sa kanila, hindi nila Iba naman ginagawa yung yon. kay Dato, no? Oo, magkaiba yung mode of operations namin. Opo. Malaki ang pagkakaiba nun. Kasi sa amin, pag pumasok ka sa struggle, may guidance din kami na sinusunod. Yung Holy Quran at saka Hadith. At nakasaad po dyan kung sino ka, ano ka, at kung saan ka nanindigan, yun ang Paano kayo pangangatawanan po. rini-recruit? Minsan po, dahil po sa hindi lingid sa ating kaalaman na kung ano ang nangyari sa mga Muslim sa Mindanao. Doon sa lugar na yan, pag may nangyari... Yung iba po, hindi na nire-recruit eh. Kusang sumasapi sa Kilusan. Dahil andun sa loob yung hinanakit na habang sumasariwa sa isipan nila yung katulad ng martialo. Oo. So, hindi na po kailangang hikayatin Oo. na sumapi sa samahan. sa samahan dahil kusa pong Sasama. sasama. Kaya Professor Malone, madugtungan ko lang, we tried to understand the Bangsamoro problem and Bangsamoro struggle nung nasa NPA, NOC po kami. We tried to talk to them. Merong ganon Informal na tactical alliance. nagkakaroon kayo ng... Yung NPA, Oo.
And the CPP Pero wala tried- kayong hindi kami tactical isang- operation na Mayroong mga magkasama. magkakasabay, nag-aaral kami noon. Kung anong taktika nila. Kasi Oo. magkakaiba, guerrilla warfare Oo. yung sa CPP, NPA. Pero during that time na nasa NOC ako, inabot ko pa yan na nakikipag-usap sa ilang top leaders nila. Pero magkaiba ang approach. Okay. Magkaisa ng paniniwala na dapat baguhin yung pagtrato sa Bangsamoro people, yung opresyon nila. Pero magkaiba kami sa ideological perspective. Okay. Kasi Marxist, Leninist, Maoist kami. Oo, yun yung difference. Yung magkaiba Siya talaga yun. talagang- So magkaiba din ang mode. Oo. Kaya kami gumagamit ng alias to cover. Okay. Kaya yung binabanggit ni Attorney Magdamo, tama po yun. Yung panahon ng unang mga pagbubuo ng peace talks, yung binuo ang tinatawag po na The Hague Declaration, tsaka yung Utrecht Agreement, ay kasama po doon ang mga pagbibigay ng safe conduct passes at pagbibigay ng aliases. Dapat Okay. tinatago yan para ma-protect kami.